Okay. So, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3, no? Dito tayo nagwa-vlog ngayon kasi papauwi na kami. So, pag-usapan natin yung si Attorney Sal Panelo, no? Sabi ni Attorney Sal Panelo na some of the yung mga senador natin dito sa Pilipinas mayayabang raw. Okay? Yan ang pag-usapan natin. Bakit mayayabang yung mga some of the senator noon, no? At ngayon meron rin namang mga mayayabang ngayon, no? Yan ang sabi ni Attorney Sal Panelo sa kanyang programa. At pangalawa nating pag-usapan itong mga kapartido dati ni former President Duterte, no, sa Lakas CMD lumipat na sa partido ni Presidente Bongbong Marcos sa federal, no. Yung partido ni PBBM lumipat na sila. So, yan ang ating i-react. Anong tawag natin dyan sa mga kaalyado ni PRRD na lumipat sa partido ni PBBM? At bakit sila lumipat? Anong klaseng mga government official ito? Yan ang ating i-react ngayon sa ating vlog, no? While waiting sa ating flight. So, pero bago ang lahat guys, bago natin yan pag-usapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Updated din kayo. Okay, so like and share na. Ready? 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook na rin at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-subscribe, follow na lahat. So unahin natin itong issue nga na ang balita. Ito yung opinion ni Attorney Sal Panelo, which is ako naman pabor ako dito sa sinabi ni Attorney Sal Panelo, no? There are some mga senador na mayayabang, no? Yung halos lahat ng mga pagdidinig dyan, no? Pinakita yan sa social media, pinakita rin yan sa mainstream media. Sometimes nga mag-live sila, di ba? There are some senador dyan na banat lang ng banat. There are some senators also na humble rin, no? Kaya ang nangyari yung tungkol sa Farmally dati nung si Richard Gordon, no? Senator Gordon yung isa sa mga nag-imbestiga diyan sa Farmally, no? Yan ang kinontempt yan ni Gordon. At ngayon lang binalita, no, na yung taga Farmally, sabi ng Korte Suprema, yung ginagawa raw ng mga senador dati sa Farmally ay ano raw yun, mali raw yun. Yun ang sabi ng Korte Suprema. At I think naabsuelto yun, no? At pumabor sa mga Farmally executives, silang yang, no? Dalawa yun sila, di ba? Pumabor sa kanila yung Korte Suprema na mali. Hindi niya, itong si Gordon, hindi niya binigyan ng chance na may tamang paliwanag dito sa mga executives, no? Pinaiiral yung kayabangan ng senador na si Gordon, no? So yan, nangyari yan ngayon, no? Kinampihan na ng pabor ang hindi nagustuhan ng Korte Suprema ang ginawa at nakapagdesisyon na sila. May pangalan yun, basta may pangalan yun, ha? Grave something. Tapos yan,
Bakit raw yung nagkaganito? This will serve as the lesson sa mga senador na huwag magmayabang dyan sa pagdinig. Kasi at the end of the day, it's pera ng bayan. Lahat ng mga pagdinig dyan, buwis yan ng tax yan ng taong bayan. So huwag kayong magmamayabang. Ang nagpapasahod sa inyo is yung taong bayan. Di ba? Just do the right thing. Hindi na kailangan magmayabang kagaya ng mga as-asta ni Dick Gordon dati, di ba? Sabi nga ni Panelo, maraming mga mayayabang dyan sa Senado. No, many to mention. Meron rin raw mga mababait, mga humble, like itong si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Pero yung iba, kung makapanghusga, parang dinidikta nila yung pagdinig, di ba? Marami dyan, many to mention, na kung ayaw at hindi masunod yung kanilang gusto, mag-contempt ka agad, no? Ikukulong nila yung kanilang ini-interview o kanilang inimbestigahan. So mali yun, no? Bilang isang senador, you have to be fair and square sa iyong pagdinig. Nakikita ng taong bayan ang tunay mong kulay kung mayabang ka ba o hindi. Okay? Yan ang opinion ni Senator Panelo. Some of the senators are mayayabang dyan. So pag-usapan rin natin itong kapartido dati ni former President Duterte. Ngayon lumipat na, no? I think itong mga congressman siguro mga mayors lumipat na sa partido ni Presidente Bongbong Marcos. So anong reaksyon ko dyan? Ako, no? There are some government officials. Isa sa mga notable na mga tao like itong si Richard Gomez at si Lucy Torres. Dating kaalyado ito ni former President Duterte. Ngayon lumipat siya. Ngayon lang yan, ha, binalita ng mainstream media na lumipat na sila sa partido ni PBBM. So ano bang masasabi ko dito? Hindi ko ilalahat, hindi ko i-general, pero most if not all, itong mga lumipat, nag-aabang lang yan kung saang partido yung malakas. O, sa tingin nila ngayon, itong partido ni former President, itong partido ni President PBM malakas, so pumunta sila doon. Dati, di ba, yung partido ni former President Duterte, yung lakas CMD, sobrang lakas yan. At yung rating ni Duterte was very high, no? Hindi talaga bumababa lang ng konti tapos taas na naman sa susunod na quarter. So talagang nag-stick sila. So anong matatawag sa mga government officials na ganito? Para sa akin, wala kayong paninindigan, di ba? Kapag pumasok ka na sa partido, mag-ano ka, di ba? May oath kayo na sinasabi. So ibig nyo bang sabihin yung mga ino-oath ninyo, hindi nyo yan dinibdib? Ha? Baliwala lang yan sa iyo? Mas nakakabilib yung isang politika, government official na nagsistick sa loyal sa isang partido. Masasabi mo talaga na maprinsipyo yung tao na yan. Yung iba, wala nang prinsipyo. Kung saan yung malakas, doon sila. Okay? Doon sila. Yun ang mga most if not all, yung mga politicians natin ngayon. No? Kasi gusto nilang mananatiling government official. Ayaw nilang matalo. Kasi kung sa panahon ng eleksyon, ito yung tutulong sa kanila sa financial, no? At sa mga iba pang mga events at mga programa na pwede silang tulungan during the election. Pero nawala na, seldom na lang kayo makakakita ng mga government official na yung inuuna ay yung prinsipyo, dignidad sa sarili nila on what they believe na for them ito yung tama, di ba?
alam naman natin, itong si former President Duterte, may prinsipyo ito. Ang lakas CMD, the way I understand it, kung saan yung tama, dun sila. No? Itong lakas CMD, kinakampihan talaga yung masa. Wala naman akong problema dito sa partido ngayon ni PBBM, no? Pero kino-question ko lang kasi from the word partido federal, no? So, dapat isulong yung federalismo sana. Federal, di ba? From the word federal. Pero para sa akin pangalan na lang yung nagdala eh. Hindi nila nasunod yung kanilang ipinaglalaban di umano, yung federalismo, yung gusto nilang magiging federal, di ba? Ako, itong si Duterte, ipinaglaban niyang federal, pero at the end of the day, hindi siya ang masusunod, matatalo siya, no? Kasi alam naman natin, there are 3 types of government, yung executive, judiciary, at itong legislative, no? Hindi lang si Duterte ang kaya hindi natuloy ang federal. Pero mag-federal, no? Matuloy yung federalismo, talagang para sa akin, para talaga yun sa taong bayan, uunlad yung ating bansa. So yun lang ang masasabi ko, guys, na there are siguro, again, most if not all na mga government officials na nagpadala lang sa hangin kung saan yung malakas, doon sila. Okay? So walang bayag, walang prinsipyo. So yun lang, guys, no? Mag-comment, mag-react kayo sa vlog na ito. Anong masasabi mo dito sa mga senador na mga mayayabang? At anong masasabi mo dito sa mga government officials na palipat-lipat ng partido kung saan yung malakas? Okay? Comment, react, babasahin natin yan ang inyong mga komento. At i-like at share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, ang flight ko mamaya is 3 o'clock and now it's I think 1 o'clock na ngayon, no? So, 2 hours pa ako dito sa airport. Okay? So, see you in my next video, guys. Have a great day. Mabuhay ang Pilipinas.